So ito po, gumagawa tayo ngayon ng genset o generator set na PMS o Preventive Maintenance Schedule. Meron din tayong papalitan nito. So isa po dyan yung heater ng ating alternator. Yan. So may heater kasi itong ating alternator. At saka nasunog na po ito. So kailangan siyang palitan. Tapos yung baterya nito, bloated na rin siya. Dalawa kasi itong generator natin. So need din siyang palitan ng ating maintenance provider. Itong Caterpillar po na genset natin. So yung maintenance provider natin is from Caterpillar din. So meron silang gagawin na routine check up plus maglo-load test din tayo. So nandito rin yung ating maintenance provider para sa ating low voltage switchgear. Yan, so ilo-load test natin ito mamaya pagkatapos ng kanilang generator maintenance. Saka dito, papakita ko sa inyo yung ating synchronizer. Ito yung likuran ng ating synchronizer. Ito ay connected sa ating dalawang generator. So ang purpose po nito ay isi-synchronize niya kung depende po sa load na kailangan. So yan, ito yung ating ACB o air circuit breaker. Yan, papunta na yan sa load, ating mga bus bars. Yan po, yan po yung ating mga bus bars. Naka-color coding po yan, red, yellow, and blue. Yan po yung ating hot wires. Tapos yung puti naman yung ating neutral. Tapos ito, makikita nyo yung kulay green. Yan po yung ating ground conductor. Yan, nakabalot po yan. Meron siyang insulation yung ating mga bus bars at saka color coded na po siya. Yung kulay orange naman na kable is yung fire rated na cable. So yan po yung ating generator circuit breaker. Yan, o yung ating ACB o air circuit breaker. So yan siya. Ito yung ating circuit breaker 2. Tapos sa gitna yung ating tie circuit breaker. Yan po para sa ating synchronizer. Yan, connected po yan sa ating generator 1 and 2. Yan, yung ating tie circuit breaker. Yan, connected yan sa ating synchronizer para automatic na po. Depende po sa kailangan ng requirements ng ating load. Tapos dito yan, nagpapalit din po tayo ng battery. Yan, madali lang namang palitan yan. Negative and positive. Bali, naka-series po yan kasi 24 volts ang kailangang supply ng ating generator. So dalawang 12 volts na battery connected in series. So magiging 24 volts yung kanyang output. So yan po yung kabuuan ng ating generator na Caterpillar. Yan, dito hinahanda na rin ng isang technician yung ating heater. Yan, kasi nasunog po itong luma na heater. Yan, pinapalitan siya. Kasi nagsusplice na po siya dyan at inaayos yung mga wiring para yan, kakabit lang yan dyan at lalagyan ng mga cable ties. Ito naman yung ilalim ng ating alternator. Yan, papunta na yan sa ating circuit breaker at papunta sa ating mga electrical rooms, sa ating mga main distribution panel. Yan, kitang-kita po natin dyan sa loob, mga bus bars. Yan, ito yung ating heater, naka-flat lang din yan. So bali, dalawa po yung heater natin dyan, 110 volts po yan. So kukonek lang yan in series. Yan, para maging 220 kasi 220 yung ating supply. Saka dito, naglilinis na rin yung ating kasamahan. Yan, additional housekeeping lang. Yan, dusting, binoblower po, pati itong air filter, lilinisin din natin yan. Kasama po sa ating preventive maintenance. Saka dito, nung nakaraan, nauna na kasi ito. Yan, yun yung drain plug ng ating engine oil. So bubuksan lang yan dyan para ma-drain yung oil. Kapag ka nag-change oil din, yan, papalitan siya ng bagong langis.
Dito naman makikita natin yung engine oil level. Yan sa ating dipstick. Yan, makikita nyo naman dyan, meron dyan nakalagay na range. Yan, normal range yung dapat yung ating generator. Tsaka ito rin yung kanyang coolant. Yan, so full pa yung ating coolant dyan. So kung wala na kayong nakikita na coolant doon, ay kailangan nyo nang mag-refill o baka may leak po sa inyong generator. Yan yung engine oil filter natin. Tapos dito yung ating fuel filter. So pag nagpalit ng engine oil, palit din po ito. Ayan, yan, water and fuel separator. Yan, lahat yan, papalitan yan. Ayan, ito yung ating gauge natin. So dito, nag-start na yung ating technician. Yan, tinetest na po yung generator natin pagkatapos ma-PMS at saka mapalitan ng baterya pati yung mga heater. At yan po, umaandar na siya. Yan, so successful yung PMS at saka kasalukuyan na tinitesting. Pero mamaya ilo-load test din natin yan actual. Yan, ito yung mga terminals sa loob. Yan, chine-check din yan. Wala bang mga loose contact or mga sira. Halimbawa, inano ba ng mga pinasukan ng mga insekto or mga daga, ganyan. Chine-check din yan, pati yung mga sa control. So yan, chine-check na rin dito yung voltahe natin. Yan, para sa actual. At dito nag-load test na nga. At test run pa pala to. Yan, test run muna bago i-load test. Yan, makikita nyo dyan na wala pa siyang load. So voltahe lang ang nakalagay dyan. At saka yung ating RPM. So dito naglo-load test na tayo. So bali normal lang yung ating power ngayon. Yan, Veco yung ating power provider. So bali may i-off lang yung ating engineer dito na sensors para sa normal supply. At once na na-detect na wala nang supply yung ating computer o yung controller natin, automatic po na iti-trigger niya yung ating generator. Yan, para yung generator na po yung magbibigay ng supply sa ating building o yung ating mga establishmento. At dito yan, nag-change power siya at yung generator na po yung gumagana sa ngayon. So yan po, kung meron kayong ibang katanungan, paki-comment lang po sa ating comment section. Yan, at kung nagustuhan yung ating video, paki-like, comment and subscribe po. Maraming salamat po sa panonood. Yan, ito yung kanyang load test voltage reading niya. Yung 3-phase to, saka yung amperahe, meron niya yung hertz, yan, kilowatt, kVA, at saka mga power factor, at saka mga percentage na kung ilan yung load ng ating generator.